Hello po, good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas at chapter 5 sa tayo po sa Mateo. So akin pong inianyayahan kayong lahat na kuha na po ng inyong mga Bible at simulan po nating basahin kung ano ang mensahe sa atin sa araw na ito mula dito sa chapter 5 at salamat sa banal na salita ng ating Amang Diyos. So let's pray po. Kung handa na kayong lahat ay tayo po ay manalangin. Hallelujah, purihin ka aming Diyos. Salamat pong muli Ama sa iyong banal na espiritu na siyang magtuturo sa amin. Sa aming mga nakikinig sa oras na ito, Ama, tulungan niyo po kami na maunawaan namin ito at makalakad kami ng ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa iyong habag. Salamat po sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, Ama. Salamat po dahil ikaw ay mabuting aming Diyos at tinuturoan niyo kami ng lubos sa pamamagitan ng salitang ito. Kaya salamat sa karunungan, salamat sa pananampalataya. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa iyo at pasasalamat sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po. So chapter 5 ng Mateo, basahin po natin. Sabi po dito, ang tungkol ito ay tungkol sa sermon sa bundok. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanila. Ito po. Ang sabi po dito, ang verse 3, ang mga pinagpala. Sabi po dyan, pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga pagdadalamhati, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Napakaganda po ito, sabi dyan, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Pinagpala ang may mga malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan, sapagkat siya ituturing na mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inuusig ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparangalan ng lahat ng pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. So nakita nyo po ito kung ano ang mga pinagpapala, So nakikita po natin dito kung ano itong mga to, iniisa-isa. At lalo na po nga ito, pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Ito po yung mga lingkod na mga naninindigan, na talagang pinangahawakan ang salita ng Diyos, na hindi ito mga nagko-compromise sa pananalig sa Panginoon. Verse 12, magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Iyan ang mga inuusig, malaki ang gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ayan, kaya yan po ang nakikita natin kila Apostol Pablo kung bakit po sila ay talagang naninindigan hanggang sa dulo, hanggang sa kanilang kamatayan. Ito po, ang sunod ay asin at ilaw. Pakinggan natin. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao?
Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsindi ng ilaw at pagkatapos ay iniligay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan at papapurihan ang inyong Ama na nasa langit. So ito po sa mga Christians, sa atin mga Kristiyano, dapat maging ilaw tayo ng ating kapwa, meaning makita sa atin ang mabubuti nating gawa. Kilala tayo noon sa paggawa ng ating ng kasalanan, kilala tayo sa paggawa ng mga kamalian. Subalit nung nakita at nakilala natin ang Panginoon at naturuan tayo na kung paano sumunod sa kanyang kalooban, ito po yung tinutukoy dito na tayo ang magiging ilaw at asin ng sanlibutan, dahil sa bawat nakikita sa atin na mabubuting gawa ng pagsunod, ang mapapapurihan po ay ang Diyos. Yan yung pagtuturo sa atin na talagang dapat mamuhay tayong ayon sa kalooban ng Diyos upang wag mapulaan ang salitang ating binabasa or ating pinapakinggan o sinusunod, dahil tunay ang utos po ng Biblia ay pagbabago ng ating buhay, pagpapakabanal at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ito po, habang tayo, sabi dyan, hindi ito, kumbaga hindi ginamit sa ilawan, hindi ang ilawan sinisindihan para ilagay sa ilalim ng banga, kundi malinaw po dito na ibig sabihin nito, makikita tayo makita ang ating mabubuting gawa, makita ang ating tamang pamumuhay ng ating kapwa upang sa gayon ay mapapurihan ang ating Ama, Ama sa langit. So kaya ayusin po natin ang ating mga pamumuhay. At sabi dito, katuruan tungkol sa kautusan. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawala ng bisa hanggat hindi natutupad ang lahat. Kaya sino mang magpawalang bisa sa kaliit-litang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay magiging pinakamababa sa kaharian ng langit. Ngunit ang sumusunod sa kautusan at nagtuturo sa mga tao na tuparin iyon ay magiging dakila sa kaharian ng langit. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Anong ibig sabihin po nito? Kasi itong mga tagapagturo ng kautusan, mga punong pari at mga pariseo, ang pagtuturo nila ay nagmumula lamang sa sarili nilang kaisipan or nagmumula sa kanilang bibig. Subalit ang turo po sa atin dito na dapat ang pagsunod natin dito sa kalooban ng Diyos ay nagmumula sa ating puso, na mahal natin ang Diyos, hindi yung mga pakitang tao lamang ang ating ginagawa. Meaning, hindi pwede na ang ating sinasabi ay taliwas sa ating ginagawa. Kailangan ang pagpapakabanal, yung sabi nga sa atin, maging mabuti tayo sa lahat ng tao. Ito man ay mananampalataya, hindi. Ang kailangan mga pag-uugali natin. Kasi ito pong mga parisiyo at mga tagapagturo ng kautusan, magaling silang magsalita, pero ang buhay po nila ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Gaya sinabihan dito, ang sabi dito sa verse 20, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay
ay tulad lamang ng pagsunod ng mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kasi ganun po ang nangyari sa kanila, na talagang puro sana sila utos or puro sila pangaral, pero ang kanilang buhay ay masasama. Ang kanilang mga hangarin, na andun yung inggit nila sa Panginoong Hesus. Kaya tinuturuan tayo dito na kailangan ang pagsunod natin sa Diyos ay mula sa ating puso. Amen? Sunod ang katuruan tungkol sa pagkagalit. Narinig ninyo na sinabi sa inyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang papatay, ang sinong papatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Sinuman, okay, ulitin ko po pakinggan po natin ito. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot, sabi po dito, sa hukuman. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sinumang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Kaya hindi po natin ito pwedeng gamitin ang word na ulol ka. Hindi po, at hindi tayo dapat mapuot sa ating kapwa. Kaya't kung may mag-aalay ka ng handog sa dambana para sa Diyos at naalala mong may sama ng loob sa iyo ang iyong kapatid, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Pagkatapos magbalik ka at maghandog sa Diyos. Ang tinutukoy po dito, hindi yung ikaw ang galit, kundi kung nakikita mo na merong may galit sa iyo, sabi diyan, bago ka maghandog, makipag-ayos ka muna sa kanya. Ano po? Next, kung may ibig magsakdal sa iyo, makipag-ayos ka agad sa kanya bago makarating sa hukuman ang inyong kaso. Kung hindi, ay dadalhin ka niya sa hukom at ibibigay ka nito sa tanod at ikukulong ka naman sa bilangguan. Tandaan mo, hindi ka makakalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-huling barya na dapat mong bayaran. Ang iyan na nga, nasabi dito, kapag alam mong may nakagalit sa iyo, kailangan makapagsundo ka. Huwag mo nang hintayin pa na maging malala pa ang sitwasyon. Kasi kapag lumala pa ang sitwasyon, hindi mo alam kung ano magawa nung taong iyon. At katulad ng nasabi dito, sabi dito, bago makarating, sabi diyan, makipag-ayos ka bago makarating sa hukuman ng iyong kaso. Ibig sabihin, habang maaga pa, wag nang palalain, makipag-ayos ka doon sa kung sino man na merong nakalagagalit sa iyo, para hindi na ito maging worse, maayusin na habang maaga pa. At sunod, katuruan laban sa pangangalunya. Narinig ninyo, sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Kasi kung ano ang laman ng puso, ano mang iniisip ng tao, yun ang laman ng puso. Kaya kung ang nag-iisip ito ng masama or hindi maganda, nagkakasala na siya. Sabi diyan, kung ang kanang mata mo ay nagiging sani ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang mata, ng isang bahagi ng iyong mabuti pa pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong katawan
ang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kanang kamay naman ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. So, ang ibig po ditong sabihin, anumang magkukos ng pagkakasala sa buhay ng tao ay dapat itong putulin. Kailangan i-stop mo to kaysa, katulad ng halimbawa dyan, may dalawang kamay ka nga o may mata ka nga, kung mapupunta ka sa impyerno, mas mabuti pang wala kang isang kamay o wala kang isang paa kung ano man ang nagkukos ng kakasala sa'yo, mas mabuti pang mawala yon kaysa ang buong katawan ang mapunta sa impyerno. Kung ibig sabihin, kapag kasalanan na, itigil na. Next, paghihiwalay dahil sa pangangalunya. Sinabi rin naman, kapag makipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay. Yan na po yung parang mga separation letter, divorce letter, para pagpapatuto na sila'y hiwalay. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban kung ito'y nakikiapid, itinutulak niya ang kanyang asawa ng mga lunya, at sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. So malinaw, kapag ang lalaki nakipaghiwalay sa babae, kailangan ito magbigay ng kasulatan. At sabi po diyan, ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag nakipaghiwalay ang isang lalaki sa kanyang asawa, maliban, kasi nga mga divorce, kailangan may mga ground, kung ano ang mga reason bakit ito maghihiwalay. Pero kung sabi diyan, ang paghihiwalay, kasi sabi dito, maliban na nakikiapid. Ibig sabihin, piniro sa atin, nakikiapid, yung bagang may third party or kumbaga merong involved na iba, kumbaga pakikiapid, maliban na ito'y papakiapid. Ang reason ng nilang paghihiwalay, pwede siyang makipaghiwalay pero nakasabi po dito, katulad nga sabi ni Moses, dapat hindi ito ginagawa, pero sa katigasan ng ulo ay kaya iyan nangyayari. Pero kailangan may kasulatan, at ito pa ang bilin dito, kung ang lalaki nakipaghiwalay sa kanyang asawa, hindi siya pwedeng mag-asawa habang buhay pa ang kanyang asawa, dahil napakalinaw po dito, ang sino mang makipag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nagkakasala rin ng pangangalunya. Kaya yun, napakalinaw sa atin, kung pagbuhay pa ang asawa, hindi ka pwedeng mag-asawa. Pero hindi lahat tanggap ang salitang ito, kaya makikita natin maraming hindi sumusunod sa salitang ito. But ang Word of God, malinaw po dito, hindi ito nababago hanggang sa dulo. Malinaw, ni gatuldok, sabi dyan ng salita, ay himananatili. Amen? So, iyan po, malinaw yan na naunawaan natin. Ang next ay katuruan tungkol sa panunumpa. Narinig din ninyong sinabi ng inyong mga Okay, ulitin natin. Narinig din ninyong sinabi sa inyong mga ninuno, huwag kang susumpa ng walang katotohanan, sa halip tuparin mo ang iyong sinumpaang panata sa Panginoon. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong manunumpa kapag kayo'y nangako. Huwag ninyong sasabing saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y kanyang tungtungan. Huwag din ninyong sasabing saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Huwag mo ring ipapanumpa ang iyong ulo sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo ay hindi mo kayang paputiin o paitimin. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi,
At kung hindi sapagkat ang anumang sumpang idaragdig dito ay buhat na sa masama. So, ibig sabihin, eksakto lang, kung ano lang, oo lang at oo, hindi kung hindi. Huwag nang dagdagan ng kung ano pang mga, sabi nga sa Bicol, mga rawit-dawit para lang paniwalaan ka. Ay, sabihin mo lang kung oo, oo, hindi kung hindi. Dahil ang sabi dyan, kung hindi, sapagkat ang anumang sumpang idaragdag dito ay buhat na sa masama. So, yun lang. Oo kung oo, hindi kung hindi. Katuruan laban sa paghihiganti. Puro po ito mga katuruan sa ating buhay. Itong Mateo, turo ito sa atin kung paano tayo makasunod sa kalooban ng Diyos at kung paano tayo mapapabanal sa harapan ng paningin ng Diyos. Kaya lahat ito katuruan. Katuruan laban sa paghihiganti. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Ayan, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kundi kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal kanino man upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya pati ang iyong balabal. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala, ng 1 milya, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang naghihinga sa iyo at huwag mong tanggihan ang naghihiram sa iyo. So malinaw po ito, pagtuturo na huwag tayong maghihiganti. Yun ang pagtuturo na mas pahalagahan natin ang ating kapwa kaysa sa ating mga sarili. At sa paghihiganti, tinuturuan tayo ng Diyos dahil ayaw ng Diyos na tayo ay magkasala sa ating puso, magkaroon tayo ng galit at hinanakit. Kaya tinuturuan tayo, huwag tayong maghihiganti, bagkus ipanalangin natin ang mga umusig sa atin at ang Diyos ang bahala sa kanila. At sa pagtulong, nandito rin pinapaunawa ito kasi yung pagpapahalaga po sa ating kapwa. At ang last part, ang patungkol ito sa pagmamahal sa kaaway. Ayan, mahirap itong gawin sa mga taong hindi talaga pailalim sa Espiritu ng Diyos. Dahil ito, magagawa lang natin na mahalin ang ating kaaway kapag nasa atin ang Espiritu ng Diyos, dahil ang Espiritu ng Diyos ay puno ng pag-ibig. Pakinggan po natin, verse 43. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit, ito naman ang sinasabi ko, bigyan ninyo ang inyong mga kaaway ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masama at mabuti, gayon din sa masasama, at nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So, kaya ang turo dito sa atin ng Lord, pag-ibig, yun lang ang utos niya. Mahalin nyo lang. Bahala na siya ang Panginoon kung paano niya ang gagawin niya sa masasama. Dahil malino kung ano ang ginagawa ng tao ay kanyang aanihin. Kaya tinuturoan tayo magtanim tayo ng mabuti, dahil sa darating ang araw, aanihin natin yon. At lahat ng pagtuturo sa atin ng ating Ama ay patungkol sa kabutihan, dahil iyan po ang karakter ng ating Ama. Siya po ay mabuti, banal. Kaya tinuturoan tayo bilang mga anak ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya, mahalin natin ang ating kapwa, maging mabuti tayo sa lahat ng tao. Verse 46, kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang inyo lamang mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Kaya ito sinasabi sa atin ng Lord, na mahalin nyo ang mga gumagawa ng mga masama sa inyo. Dahil ang gusto kasi ng Lord, magantimpalaan niya tayo. Kaya sabi dito, kung ang nagmamahal lamang sa inyo, ang inyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan?
Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintel? Kaya't maging ganap kayo gaya ng inyong ama na nasa langit. Kasi ito pong mga ito, kumbaga, bakit ginamit dito? Kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit? 'Di ba? Sabi diyan, 'di ba? Hindi ba't ginagawa din 'yan ng mga hintel? Kasi totoo po, mga hintel, mga unbeliever, gumagawa din ng ganito. Na kung yun lamang ang gusto mo lamang babatiin mo, yung magubuti lang sa babatiin mo, mga gawain po yun ng mga hintel. Pero sa ating mga believers, mahalin mo ang mga nag-uusig sa iyo, mahalin mo ang gumagawa ng masama sa iyo. Kasi doon si Lord nakakakilos, doon tayo nare-reward ng Panginoon. Kaya upang maging ganap daw tayo gaya ng ating Ama sa Langit, kailangan ay gumawa tayo ng mabuti sa mga gumagawa ng masama sa atin. At yun ang ginawa nga ng ating Diyos. Masama tayo noon, pero ginawa niya tayo ng mabuti. Kaya ito, tinuturuan tayo, gawin natin ito sa ating kapwa. Amen? So, dyan po, lagi ang pagsunod natin sa utos ng Lord. Kasi ang gusto ng Lord talaga, i-bless po tayo. At sa bawat pagsunod natin dito sa salitang ito, dito tayo pinagpapala. Kaya nga, gusto niya sumunod tayo dahil doon nakakapasok po ang kanyang mga blessing. Sumunod tayo sa sinasabi ng ating Ama mula dito sa salitang ito ng Diyos. Dahil gusto niya tayong pagpalain sa lahat ng aspeto ng ating buhay. So, amen. Diyan tayo po nagtatapos sa chapter 5. Ngayon, nandito po ako sa barko habang ginagawa ko ito, but praise God. At kumbaga naandito pa rin, binigyan pa rin ng Panginoon na kahit nasaan man ako ay nagagawa pa rin akong makapag-share at makapagbasa ng salitang ito. Kaya salamat po sa Diyos at salamat sa kanyang gabay sa atin. God bless everyone. Hanggang sa next Sunday uli. Okay po, God bless. Bye.